study about grace. Dadako na tayo sa tinatawag na the glorified grace. Katulad sinabi natin kanina, na iisa lang talaga ang topic natin. Divided lang ito sa apat. So, this is continuation nung topic natin, 3 stages of grace. At ngayong umaga ay dadako naman tayo dito sa buhay ng mga anak ni Israel. Alam niyo mga kapatid, kung meron ng istorya sa Biblia na magpapakita ng pinakamalapit na relation sa buhay natin, ay walang iba kundi ang buhay ng mga Israelita nung sila ay nasa ilang. Yun ang perfect manifestation o perfect illustration ng ating buhay ngayon. Perfect description ng ating buhay ngayon. Kasi, yung journey ng Israel sa wilderness ay eksaktong-eksakto sa buhay natin ngayon. Walang labis, walang kulang. Kung ano yung na-experience nila doon, yun ang na-experience natin. Yung paglalakbay nila mula sa Ehipto, sa lugar ng kasalanan, papunta sa Promised Land, ay eksaktong-eksakto sa paglalakbay na ginagawa natin ngayon. Mula sa kadiliman ng sanlibutan ito, ng Ehipto, papunta sa kaharian. Parehas na parehas. Iba lang ang itsura, but the principles are perfectly the same. Mga kapatid. Kaya paborito ko itong topic na to. Paborito ko to sa halos lahat ng story sa Bible. Ang story ng Israel sa ilang ang pinakapaborito kong topic sa Bible. Kasi this is eksakto sa buhay natin. Makikita niyo yan mamaya. Katulad ng mga Israelita, anak ni Israel, they are strangers and pilgrims on the earth. Ganon din tayo, di ba? We are strangers and pilgrims on this earth. Kasi nga, ang hinihintay natin, ang establishment ng kingdom. Kaya nga dinidiscourage tayo bumoto, di ba? Nung election, we are discouraged to vote. Kasi hindi, yes, we respect them, but hindi yon ang ating pinoporsee. We are strangers on this earth. Kasi ang kaharian ng Panginoon Diyos ang hinihintay nating establishment. Katulad ng mga children of Israel, nabaptize din sila. Akala nyo kayo lang nabaptize? Tayo lang nabaptize? Sila din. Brother Emma, paano nabaptize ang mga yun? Sasabi sa circumcision, ang katumbas ng baptism sa Old Testament. Nakasulat po sa 1 Corinthians 10 verse 1. And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Malinaw. Nabaptize sila. Spiritually. Same with us. And take note, yung mga taong yan na niligtas ni Moses mula sa Egypt, papuntang sa kabilang side ng Red Sea, silang lahat ay nabaptize. Ang tanong, nakapasok ba sila sa Promised Land? Hindi lahat. Ano ibig sabihin nun? Aba, kahit pala ako mabaptize, hindi ibig sabihin maliligtas ako. Exactly. Kaya huwag kang magpapa-komportable. Presidente na ako. Maliligtas na ako. Ganon din sila.
nabaptize din. Kaya mag-isip-isip ka na. Katulad mo, mahilig din silang magreklamo. Ayokong natin ng init eh. Salamat tayo kay Brother Julio sa lagyan ng aircon, no? Kay Brother Peter Wasser, Sister Jean. O, diba? Wala ka ng wala ka ng excuse. Tumapat ka pa sa aircon, lamig-lamig ka. Baka man makatulog ka pa. Nakatulog ako, lamig eh. Ang dami mong excuse. Nung mainit tayong pumunta, nung pumunta ka, nakatulog ka naman kasi lamig daw. Ang mga children of Israel, dito sa verse 2 na binasa natin, ang sabi dyan, and all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. Nagreklamo sila. Actually, sa Diyos sila nagreklamo. And the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? Actually, hindi ito ang first time na nagreklamo sila. Pang-11 na yan. At dito sa chapter na to, nagdilim na ang paningin ng Diyos. Naalala niyo yung study 1 natin? Pag ang Diyos nagdilim ang paningin, alam niyo na ang kasunod. Dito nagdilim ang paningin niya. Oo! Ay, grabe. Galit na galit siya. Ang Diyos, mga kapatid. Alam niyo ba kung bakit? God hates complaining. Alam niyo ba yung worry? Pag ikaw ay nag-worry, alam niyo ba na worry is a sin? Pag ikaw ay nag-worry sa buhay, nagkakasala ka. Doon sabi ng ito, ay gano'n? Ilang na ako nag-worry eh. Oh, so lagi ka nagkakasala. Yes, kasi if you worry in life, it's a sign na wala kang tiwala sa Diyos. How much more pag ikaw ay nagko-complain? Mas matindi yan. Galit ang Diyos sa complain. Yung nagsisisi ka, nagko-complain ka sa Diyos. Hindi ka lang nag-worry, nagko-complain ka, nagre-reklamo ka sa Diyos. Kung bakit nangyayari ito sa buhay mo. Sabi dito sa 1 Corinthians 10 verse 10, neither murmur ye, at some them also murmur, and were destroyed of the destroyer. Galit na galit ang Diyos sa mga nagko-complain. Ayaw na ayaw niya. Mga kapatid. Siguro tinatanong nyo, bakit naman? Complain lang eh. Bakit naman parang galit na galit ang Diyos? Tingnan nyo na lang. O mamaya ako sabihin niya. Alam nyo ba kung bakit? Kung gaano ka-critical ang complaining? Hindi ito biro, mga kapatid. At natinig nyo na sa Bible yung unforgiven sin? Yung kasalanan na hindi mapapatawad. Marami daw kasing kasalanan na papatawarin ka ng Diyos. Pero may isang klase ng kasalanan na hindi ka patatawarin. And that is so critical. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo kasalanan, patatawarin ka. Except this one. And this is so tricky. Kasi ang daling gawin ito. Ang daling gawin. Ano yun? Mag-complain. Unforgiven sin. Alam niyo ba kung ano yun? Ito yun. Sabi sa
Panginoong Kristo mismo ang nagsabi. Ang sabi diyan sa Matthew 12 verse 31, "Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men." Lahat daw ng klase ng kasalanan at blasphemy, pwedeng patawarin ng tao. But the blasphemy against the Holy Spirit, or Holy Ghost, Holy Spirit yan shall not be forgiven unto men. Ang blasphemy of the Holy Spirit. Ngayon ang tanong, what is the blasphemy? Nakita nyo to mga kapatid? Yung salitang holy, naka-italic. Ibig sabihin yan, pag nakakita kayo sa Bible na ang salita ay naka-italic, ibig sabihin, wala siya sa original. Yung mga scribes na nag-translate from Greek to English, dahil ang English ay limited ang word, para hinaluan nila, sinamahan lang nila. Pero original, wala yung holy na yan. So, ibig sabihin, but the blasphemy of the Spirit shall not be forgiven unto men. Ngayon, Brother Eman, ano yung salitang Spirit? Ano yung salitang Spirit? Sa Bible, ang ibig sabihin ng Spirit ay the power of God. Kapag daw ikaw ay hindi ka naniniwala, kapag daw ikaw ay nagko-complain, isa lang ibig sabihin yan, wala kang tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Wala kang tiwala sa kapangyarihan niya. Ibig sabihin, you blaspheme His power. And because you do that, it's unforgiven. Kaya magtataka kayo, dinestroy ng Diyos lahat ng mga nagko-complain. Hindi nakapatay ang mga yan, hindi nagnakaw yan, hindi nang-rape yan, nag-complain lang sila. But they were destroyed by God. Ganun siya ka-serious. Ay, mabuti pa pumatay ka na lang kaysa mag-complain. Kasi hindi ka patatawarin. That's blasphemy. Siguro yung pananalala, Panginoon, sorry, nag-complain ako kahapon. Yun ang maganda kapag ikaw ay nasa katotohanan. Mapapatawad ka. Kaya wag mo na ulitin. At least ngayon mo lang nalaman, papasingin mo lang nalaman. Ganun siya ka-serious, mga kapatid. Tingnan nyo kung gano'n siya ka-serious. Anong sabi ng Diyos dito? I will smite them with the pestilence. Actually, yung 8 spies na kasama ni Joshua at Caleb na negative ang report, instantly namatay that day. Ganon kaseryoso yun, mga kapatid. Hindi pumatay yung mga spies na yun, hindi sila nagnakaw. Diba? Ganun siya. Kaya makikita natin, I will smite them with pestilence and disinherit them. Dahil sa complaint ng mga children of Israel, alam niyo po ano nangyari? Alam niyo itong word na to? Disinherit. Ito ang pangako ng Diyos kay Abraham. That Abraham and his seed will inherit the land. Di ba yun ang promise niya? Pero sabi ng Diyos, hindi na. Wala na akong pakialam dyan. I will destroy them all. Ganon kaasar. Sabi ko sa inyo, ang Diyos may emosyon eh. Di ba? Kaya mag-iingat kayo. Ang Diyos may emosyon, kaya huwag mo siyang naasarin.
Kasi pag ang Diyos na puno sa'yo, yari ka. Ang maganda doon, pag Diyos na kaibigan mo, ang daling kausap. Ang daling kausap, may makikita nyo. Disinherit them. This is a big word, mga kapatid. God promised the inheritance. But this time, I will disinherit them. I will forget my promise to Abraham, Isaac, and Israel. Just forget that, Moses. Just forget that. It's a big one. Alam niyo, sabi na kay Moses, ikaw na lang, Moses. Tingnan niyo, kasulat. Baka sabihin niyo, kusiganda lang, puro dagdag. Ang dami tinatagdag, wala naman sa Bible. Sa Bible lang sinasabi ko. Dinideliver ko lang siya sa point na mas maiintindihan mo. Di ba? Sabi na kay Moses, I will make thee a greater nation. Sabi ng Diyos, Moses, ikaw na lang. Kasi punong-puno na ako sa mga anak ni Abraham. Kasi ang promise ng Diyos kay Abraham, I will make you a great nation. Dahil puro complain ng mga tao ito, Moses, I will make you a greater nation. Just nabago ang ng Diyos, ang kanyang desisyon. And mightier than they, sabi niya. Ikaw na lang, Moses. See? Napakahalaga nitong Numbers 14:12. Kasi kahibla na lang. Isang pikit na lang, mabubura na ang Israel. Buti na lang may namagitan. Mamaya natin papalitan. Pero bago natin yan, tuloy muna natin. Ang sabi kasi ng Diyos ganito, And Yahweh said unto Moses, How long will these people provoke me? Alam niyo yung salitang provoke? Yung aasarin ka? Yung term na yun. Moses, hanggang kailan ba kung aasarin ng mga tao ito? Tandaan nyo, pang-11 na nilang murmur yan. Pang-11. Hindi ito ang una, ha? And how long will it be ere they believe me? For all the signs which I have shewed among them. This is a big one, mga kapatid. Alam niyo ba yan? Ito, tuloy naman natin. Because all those men which have seen my glory and my miracles which I did in Egypt and in the wilderness. Ang sinasabi ng Diyos, bulag ba sila? Baliw ba sila? Makakalimutin ba sila? Ang dami kong signs na power na pinakita sa kanila na I am their God. Magpakita ako ng maraming miracles. Pero hanggang ngayon, bakit wala pa rin silang tiwala sa akin na hindi ko sila pababayaan? Yun din, mga kapatid. Nilagyan ko lang ng emosyon yung verse na yan. Iyan yun eh. Nagdadabog na ang Diyos, mga kapatid. Galit na siya. Tingnan nyo to, have tempted me now these 10 times and have not hearkened to my voice. Hindi ito yung una. Actually, pang-11, yan ano na yan. Kung baga meron na siyang 10 eh. Natented na siya ng 10, nagdagdag pa ng isa. Yun na ibig sabihin. Ngayon, ito kasi na nangyari, mga kapatid. The children of Israel did not appreciate and see all the miracles that God did. Hindi nila na-appreciate. Kung kayo ay papipiliin, mga kapatid, sabihin na natin na merong nagpakita ang Diyos sa'yo sa panaginip. Ang sabi niya, Kevin. Ay, ito ba si Kevin?
Nagmas ka kasi hindi nakilala. Kevin, parang yun sa Genie. Bibigyan kita ng isang chance na mabuhay. Mamili ka kung anong lugar yung gusto mong mabuhay ka. Sa panahon ng Biblia. Kung kayo may pamipiliin, anong era o anong panahon sa Bible gusto mong mabuhay? Siguro yung iba sa inyo, ay gusto ko yung sa wilderness. Kasi, gusto ko makita yung paano hinati yung dagat para makapag-selfie ako, post ko sa Facebook after. Hello friends! Red Sea! Naughty! Pero alam nyo, nakalimutan nyo ng mga nakalimutan nyo ng mga children of Israel. Paliwanagan sa kanila yun. Ibig sabihin, kasi kung ako mapipiliin, yung iba sa inyo siguro mapipiliin, gusto ko yung panahon ni Moses para lumakas ang pananampalataya ko. Kasi ang daming miracles ng Diyos dyan eh. Di ba ang daming miracles? Lalakas ang faith ko niyan. Kasi yung iba, ganito. Ito kasi yung iba, meron tayo kasi kasabihan, to see is to believe. To see is to believe. Ibig sabihin, kapag nakita ko, lalakas ang pananampalataya ko. Ganun tayo eh. Eh, nung panahon natin ngayon, wala namang katulad nito eh. To see is to believe. Sana makita ko rin ng milagro para lumakas naman yung faith ko at lagi na akong memorial kahit mainit sa bayang-bang. Kasi wala pang aircon doon eh. Lagi na akong ma-attend. Ngayon, alam nyo ba? Baliwala yan sa mga children of Israel. Imagine. Ano ibig ko sabihin? Ito pala ibig sabihin nun. Ang milagro, hindi magpapalakas ng pananampalataya mo. Alam niyo ba yan? Kaya huwag kayong maghanap ng miracle. Kasi hindi yan magpapalakas ng pananampalataya mo. Tingnan niyo sila. Alam niyo ba sila? Araw-araw may milagro! Saan ka nakakita? For 40 years, umuulan ng bigas. For 40 years, umuulan ng lechong manok. Sabi ng iba, sana all umuulan. Pero deadma sila. Kaya huwag nyo nang hilingin na umulan ng lechong manok. Hindi magpapalakas ng pananampalataya mo yan. Araw-araw milagro, pero walang effect sa kanila. Kaya ang Diyos, buwisit na buwisit eh. Sila yung sabi ng Diyos, oh. For all the signs which I have shewed among them, for all the miracles and glory, wala pa rin. Miracles to eh. Yun ang nangyari sa children of Israel. Akala nila, ordinary na lang ito. Kaya dead mga sila. Ano pa? Ang dami. Dividing of the Red Sea, ito na lang eh. Grabing milagro to. Pero dead ma sa kanila yan. Wala pa rin silang tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Hinati ng Diyos ang dagat, wala ka pa rin tiwala. Nakalimot sila mga kapatid, nakalimot. Alam nyo ba? Kaya tayo may memorial meeting linggo-linggo. Kasi likas tayo makakalimutin. Kaya nga memorial eh, memory.
Kasi makakalimutin ka. Parang sila makakalimutin din. Mas matindi ang kalimot na mga to. Di ba? Wala tayong pinagkabago, ganun din, makakalimutin din tayo. Pasumpa-sumpa ka pa nung baptism mo. Ilang taon lang, nanlamig ka na. Di ba? Makakalimutin ka. Sabi nung baptism mo, Panginoon, I love you. Di ba? Ito, na-witness ito ng mga children of Israel. Not one, not two, but 10 plagues, mga kapatid. Milagro ito. Pero nakalimutan nila. Sabi nila, 10 plagues? Okay. Happy dagat? Okay. Complaint pa rin. Alam mo yung mga complaint nila? Mountain, Aaron, ba't walang tubig? Mamamatay ka na eh. Walang tubig. Mapait. Ano ang complaint nila? Grabe ang kapangyarihan ng Diyos. Tapos ang complaint mo, nauuhaw ka lang. Kung akong Diyos, matagal ko nang pinagpapatay lahat yun. Lumsapit talaga ang Diyos eh. Mapagtiisin siya, mga kapatid. Mapagtiisin siya. Pinagtitiisaw ng ano eh. Ako din. Dok, sama ako doon, nakakapatid tayo. Matigas ulo natin eh. Lagi nila ito nakikita. Pillars of cloud and fire. Tuwing sila ay maglalakbay sa gabi, ito ang kanilang guide. Sa umaga, yan. Literal na nakikita nila yan habang naglalakad sila, may pillars of cloud. Their guide. Mga kapatid. Ano pa? Yung tubig na mapait, naging matamis. Yung nagkaroon ng tubig mula sa rock. Tapos, sa digmaan, panalo sila. Ang dami miracle mga kapatid. At ito pa, for 40 years, hindi nasira ang kanilang damit at tsinelas. Hindi na pudpud. Oo nga no, yung tsinelas ko 2 years, pudpud na eh. Clothes and standard did not wear out. This is also miracle mga kapatid. Pero wala yan, dead man sa kanila. Ngayon, ay, ganun ba, Brother Eman? Tigas talaga ng ulo ng mga children of Israel na yan. Buti na lang ako. Hindi ganyan. Actually, mas malala ka pa. Tayo pala. Sama. God's miracles and providence never ends. Alam niyo ba yan? Yung milagro ng Diyos, nagpapatuloy yan hanggang sa panahon ngayon. And we're still receiving it every day. Maybe we just fail to appreciate it every day. Alam niyo ba na araw-araw may milagro ang Diyos na ginagawa sa atin? Pero hindi mo na-appreciate. Ay, ganon. O di wala ka pinagkaiba sa kanila. Tayo pala. Wala tayong pinagkaiba kasi hindi natin na-appreciate. Ano yung example? Pagkagising mo pa lang sa umaga, alam niyo ba sabi sa statistic? Every second, 2 namamatay sa mundo. Tik-tak, 4 na namatay. Tik-tak, 8 na. Tik-tak, 12 na. Sa 6 na segundo pa lang, 12 na ang namatay sa mundo. Sa loob ng isang araw, 150,000 ang namamatay. Ikaw, nagising ka kanina. Milagro yan. Hindi mo lang na-appreciate. Pasalamat kaya, pag-gising mo pa na ng umaga, pasalamat ka sa Diyos. Panginoon, salamat at ako'y nagising. Alam niyo ba itong namamatay na to? Wala itong mga sakit. Wala silang mga sakit. Namatay lang sila kaya tulog. Ikaw gising ka. Alam niyo, may mga sakit? Hindi. Iba pa yung may sakit. Malusog sila. Nagtsa-jogging. May abs.
Sexy, ba? Maganda at malusog, pero namatay. There are people that almost spend everything just to breathe air. Alam niyo ba yun? May mga tao na handang gumastos ng milyon-milyon makahinga lang. Ikaw, libre lang. Milagro yan mga kapatid. Hindi mo lang na-appreciate. Kasi iniisip mo ganito. Natural brother Eman, ihinga ako. Natural brother Eman, magigising ako. Normal yan eh. Ganyan din mag-isip ang mga children of Israel that time. Natural, may uulan ng mana. Normal yan eh. Natural, mamayang hapon may uulan na lechon. Normal yan eh. Ikaw, natural nagising ako. Natulog ako kagabi eh. Three billion people in the world is still suffering for drinking water. Pero ikaw, maarte ka pa. Ayaw ko tubig. Gusto ko sito. Walang lasa eh. Soft drinks. Sila mga kapatid, walang mainom na malinis sa tubig. 3 billion ang dami nun. Hanggang ngayon na mga problema. Hindi mo pa rin na-appreciate. Wala tayong pinagkaiba sa mga children of Israel, mga kapatid. Nearly 3 billion people around the world experiencing hunger. Tayo, may nakakain tayo. Di ba? Yan yung mga blessings ng Diyos sa atin na hindi natin na-appreciate. Meron tayong pamilya, meron tayong tahanan, kahit medyo mahirap ang buhay, nakakaraos tayo. At higit sa lahat, meron tayo sa katotohanan, meron tayong malaking pamilya. Yung palang blessing na yun, mga kapatid. Tingnan niyo yung sarili niyo dyan kung nasan kayo. O, diba? Blessed, kaya nga sabi natin po sa Kristo, blessed are they that have not seen and yet have believed. Kaya, huwag na kayong maghintay ng sign, ng miracle, para lumakas ang pananampalataya nyo. Hindi effective yun. Alam niyo ang sabi sa Bible ng effective? Hearing! 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 Pakikinig ng salita ng Diyos, magpapalakas ng pananampalataya. Hindi makita. Nasa Bible. Bakit hearing? Because God is speaking. Kahit binabasa mo yan, it's equivalent to hearing. Because God is speaking to you. Every time we pray to God, we are talking to God. Every time we read our Bible, God is talking to us. So, two-way communication, mga kapatid. Ito. God listens and may alter His decision even in the presence of strong emotion. Ito yung sinasabi ko kanina. Buksan natin natin Biblia. Ito sa readings. Brother NJ, mag-extend tayo ng konti kasi medyo mahaba ito. Pagbigyan nyo na kasi okay na kami po kasi. Isa lang naman tayo magkita-kita. Kasi maganda talaga itong topic na to. I really like this. Ang sabi dito, ano yung last na sinabi? Sa verse 12, sa Numbers 14 verse 12. Ang sabi ng Diyos, galit na siya, sabi niya, I will smite them with pestilence
and disinherit them, and will make thee a greater nation. Sabi ng Moses, I will disinherit them, sabi ng Diyos. Nung natinig yun ni Moses, sinagot niya ang Diyos. Alam niyo ba sagot niya? Sabi niya, Panginoon. Sabi niya sa verse 13, and Moses said unto Yahweh, Panginoon, the Egyptians shall hear it, for thou broughtest up these people in thy might from among them. Alam niyo kung ano nangyari? Buti na lang. Nag-intercede o nag-ano si Moses. Kaya medyo nabago ang desisyon ng Diyos. Balak talaga ng Diyos na patay lahat ito. Isang ganun lang ng Diyos, patay lahat sila dyan. Pero nag-intercede si Moses eh. Sa verse 14, ito ang sabi niya, and they will tell it to the inhabitants of this land, for they have heard that Yahweh art among these people, and thou shalt art seen face to face, and that thy cloud standeth over them, and thou goest before them at daytime in the pillar of cloud and a pillar of fire by night. Now if thou shalt kill all these people as one man, then the nations which have heard the fame of thee will speak. Ano yung sinasabi ni Moses? Panginoon, huwag mong patayin ang mga children of Israel. Masisira pangalan mo, boss. Yung pagkakasabi niya, boss, amo. Bossing, masisira yung pangalan mo, huwag mong gagawin yan. Sabi niya. Sabi ni Moses, tandaan yung kausap niya, Diyos, ha? Masisira ang pangalan mo, pagtatawanan ka ng mga Egyptian, sige ka. Kasi niligtas-ligtas mo sila, nagmalaki ka kay Pero, na ikaw ang Diyos ng Israel, tapos papatayin mo din ng Israel, pagtatawanan ka ni Pero, bahala ka dyan. Dagdag ko lang yun na bahala ka dyan. Pero ganun ang ano eh, usapan eh. Pag tinan nyo sa verse 15, sa verse 16. Because Yahweh was not able to bring these people into the land which He sware unto them. Therefore, He had slain them in the wilderness. Sabi ni Moses sa verse 17, and now I beseech thee, let the power of my Lord be great, according to as thou hast spoken. Sa 18, Yahweh is long-suffering and great mercy, forgiving iniquity and transgression. Pinaalala na ni Moses, Panginoon, di ba long-suffering ka naman? Di ba mayroong great mercy ka naman? Sabi ni Moses sa verse 19, pardon, I beseech thee, the iniquity of these people, according to thy greatness of mercy. And thou hast forgiven these people from Egypt until now. Alam niyo ang sagot ng Diyos? Yung sinabi ni Moses? Okay. And the Lord said, I have pardoned according to thy word. Yun lang sabi niya. Okay. Tawarin ko. See? Ano ibig sabihin nun? This is one of the character of God. Ang Diyos pala, nakikinig sa atin. God listens. Ibig sabihin, imagine, Diyos to ha. Meron siyang, pero pwede naman palang pakiusapan ng Diyos. Nakiusap siya eh. Ganun ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Nakikinig siya sa atin. Kaya subukan yung kausapin siya. Kapag meron kayong gustong sabihin sa Kanya, pakikinggan niyo yun. Kahit na-decided na siya sa Kanyang judgment against you, pwede siyang pakiusapan. Remember, galit na galit na ang Diyos, ha? God listens and may alter His decision even in the presence of strong emotion. Kahit dilim na kasi ang paningin ng Diyos dito eh. Alam niyo kung si Noah, kung nag-intercede siya, baka hindi napatay yung 10 billion eh. Kaso si Noah parang, ewan ko ah. Si Moses kasi nahilot pa niya eh.
Kung hindi nagsalita si Moses na ganito, wala na. Wala nang Jews. Si Moses na ang bagong Abraham. Kasi yun ang sinabi ng Diyos. Ikaw na lang, Moses. I will make thee a greater nation. Ganun ka-critical yun, mga kapatid. Pero ito talaga ang dahilan. Ito talaga ang dahilan. The real reason why God saved the children of Israel in the wilderness, despite their stubbornness, ito talaga ang dahilan kung bakit niligtas pa rin ng Diyos ang Israel kahit na sila ay matitigas ang ulo. Sa Deuteronomy 7 verse 7, Yahweh did not set His love upon you. Sabi ni Moses sa mga children of Israel, nor choose you, because you were more in number than people, for you were fewest of all people. But because Yahweh loved you, because He would keep the oath which He had sworn unto your fathers. That's it. Kasi ang Diyos may isang salita. Gagawin niya ang lahat dahil may promise siya kay Abraham na you will inherit the earth, Abraham, and your seed. So He keep the oath. Hindi dahil sa inyo matitigas ang ulo nyo. Buti na lang si Moses. Naliwanagan ng isip ng Diyos kasi ganun palang tao, no? Kahit sa tao. Pag ang tao nagdilim ang paningin, hindi na reasonable mag-isip. Ang Diyos ganun din. Nagdilim ang paningin niya. Nakalimutan niya na yung pangako niya kay Abraham. Pinaalala ni Moses. Pinaalala ng Moses. Munti ko ng pindutin. Parang gano'n. Pero wala sa pinipindot, ha? Amaya, maniwala yung iba. Kaya pakita ko na sa inyo. Yung gano'n siya ka-critical, mga kapatid. Ito ang maganda. Kaya siya ginawa kong title na Glorified Grace. Yung sumunod na verse. Doon sa verse 21, after magsalita ni Moses, alam niyo ba ang sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos sa verse 20, and Yahweh said, I have pardoned according to thy word, but as truly as I live, sabi ng Diyos, all the earth shall be filled with the glory of God. Diyos ang nagsasalita dyan. Sa grammar, isipin mo, kung Diyos ang nagsasalita dyan, bakit ka sinabing filled with the glory of Yahweh? Siya naman nagsasalita. Dapat sinabi niya, all the earth shall be filled with my glory. Ganun po talaga ang grammar sa Hebrew. Na kahit ikaw ang nagsasalita, halimbawa, ganyan talaga siya. But as truly as I live, Diyos ang nagsasalita dyan, ha? All the earth shall be filled with the glory of Yahweh. Diyos mismo nagsalita niya. Alam niyo ba ibig sabihin niyan? Yan, mga kapatid, ang isa sa pinakamahalagang verse ng Biblia na dapat kabisado mo at lagi mong tatandaan. Yang Numbers 14:21 na yan. Yan kasi ang master plan ng Diyos sa earth. Na ang plano niya, lahat na nakatira sa earth ay mga immortal. Yun ang plano niya. And this is the whole plan of God. All the earth shall be filled with the glory of Yahweh. Ibig sabihin, lahat na nakatira sa earth, walang namamatay, walang nagkakasala, walang matigas ang ulo, walang complain, walang nagreklamo. Lahat immortal. Yun ang plano niya. Sinabi niya yun
sa kalagitnaan na nagdilim ang paningin niya. Kaya after magdilim ang paningin ng Diyos, nung nagliwanag, all the earth, as truly as I live, sabi ng Diyos, all the earth shall be filled with the glory of Yahweh. Sinabi niya yan. Diyos mismo. Na-clear out niya ang kanyang isip. Ito talaga yung plano ko. Thank you, Moses, pinaalala mo sa akin. Ito ko nang lupigin lahat. Sa 1 Corinthians 15:28, kung merong dapat na huling verse sa Bible, ito dapat yun. Ang 1 Corinthians 15:28. Ang sabi kasi dito, and when all things shall be subdued unto Him, then shall the Son of also Himself be subject unto Him, that put all things under Him, that God may be all in all. Si Kristo kasi, maghahari siya sa earth ng 1,000 years lang, hindi forever. Wala talaga forever, mga kapatid. Diyos lang ang may forever. Kasi after na maghari si Kristo ng 1,000 years, God will be all in all. Outside na yun sa Bible. You never know ano na yun. Ganyan siya, mga kapatid. Okay ba kayo? Tuloy natin. Pakaganda talaga ng topic na to. Actually, kaya ko pag-usapan to ng non-stop hanggang bukas. Kasi meron na tayo ng time. Alam niyo ba itong Tabernacle in the Wilderness? This is, alam niyo ba yung mga furniture dyan? Lahat yan ay galing Egypt. Yung mga alahas ng mga children of Israel, dinonate nila kina Moses at Aaron para i-build ang mga appliances dyan. So yun. So nagtulong-tulong sila. Kasi imagine na sa disyerto sila kumuha ng mga gamit. Ngayon, ano ang kinalaman nito sa ating topic? Yung 3 stages of grace. Ang tabernacle kasi ay mayroong 3 place, di ba? The outer court, the holy place, and the most holy place. And this is exactly what we are studying, di ba? This is the 3 stages of grace of God. The manifold grace of God, the justified grace, and the glorified grace. Alam niyo ba dito sa manifold grace? Dito pwede lahat pumasok. Pati mga Levites. Lahat pwede. Yung operator, Levites, ang pwede pumasok dito sa manifold grace, ito. High priest, Levites, saka ordinary people. Pagdating dito sa holy place, ang pwede lang pumasok dyan, 2. Priest and high priest. Dito sa most holy place, ang pwede lang pumasok dyan, 1 lang, high priest lang. And this is, in the spiritual sense, manifold grace is this is the development of change of mental o pag-iisip o knowledge. Justified grace is the change of moral. And the glorified grace is the change of physical immortality. Ulitin ko. Mental, moral, physical. Mental, moral, physical. That's the stage, mga kapatid. Nakita niyo yung connection? Everything in the Bible is interconnected, mga kapatid. Kaya nga, ngayon, siguro maintindihan nyo na. Bakit? Bakit sa Bible?
Yung ibang religion, laging kinukot ito. Dun sa manifold grace of God, laging nilang kinukot. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should perish but have everlasting life. For God so loved the world. Totoo yan. God so loved the world. Ayaw niya lahat ng tao ay mamatay. Di ba sabi? Ayaw ng Diyos. Kaso may requirement. Galatians 3:27, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. And if ye be then are Abraham's seed and heirs according to the promise. Ito ang justified grace. And of course, the glorified grace. But as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of Yahweh. Kaya yun ang pinili natin dito. Sana nakuha niyo yung logic. Ngayon, dito pa. Pinatawad na ng Diyos ang matitigas na ulo ng mga anak ni Israel. Yes, pinatawad sila, hindi sila pinatay. Pero, hindi sila makakaligtas sa consequences. That is the principle of God, mga kapatid. Pwede kang tandaan nito. Young people, mga kapatid, napakahalaga na itong sasabihin ko. Tandaan natin, lahat ng kasalanan natin, kayang patawarin ng Diyos. Pero yung consequence ng kasalanan natin, hindi tayo makakaligtas. That's principle. Tandaan mo yun. Wala naman nagawa mo sa buhay, hindi ko alam kung ano yan. Kayang patawarin ng Diyos yan. Pero yung consequence ng kasalanan mo, hindi ka makakaligtas. Si David, pinatawad ang kasalanan ni David. Si David ay nakapatay at nagkumit ng adultery. Pinatawad ng Diyos si David. Pero hindi siya nakaligtas sa consequence. Namatay ang unang anak nila ni Bathsheba. Nagtagulo ang pamilya ni David. Yung paborito niyang anak na si Absalom, naging suwail. Broken hearted si David. Nagtagulo ang kanyang pamilya. Consequence yun ng kasalanan niya. Pero pinatawad siya. Ganon din ang children of Israel. Hindi sila pinatawad sila, pero may consequence. Ano ang consequence? Ito ang consequence. Alam nyo ba, nung itong Numbers 14, 2 taon na silang nagta-travel. Actually, malapit na sila sa promised land. Ang consequence ng Diyos, alam nyo, additional 38 years ang travel nila because of that sin. Nadagdagan ng 38 years. Imagine that. Alam niyo ba yung mula Egypt, pagdaan nila ng Red Sea, mula doon sa lugar na yon hanggang Promised Land, 11 days lang. Sabi sa Bible, 11 days lang tinatravel yan. Pero dahil sa katigasan ng ulo nila, inabot sila ng 40 years sa wilderness. 11 days lang yan eh. Ang lapit-lapit lang noon, mga kapatid. Kaya mong pumunta ng Israel. Pero inabot sila ng 40 years. That's why 40 is the number of trial. Si Kristo nung siya nabaptize, 40 years siya sa ilang. Remember? Bago siya, after ng baptism niya, number of trial niya. And yun, anong sabi dito? Isa pa sa consequence, walang makakapasok sa inyo sa promised land, sabi ng Diyos. Ang makakapasok lang sa promised land, yung mga anak nyo. Saka si Joshua at si Caleb. Ikaw, Moses, isa ka pa. Hindi ka rin makapunta. Pero matatanong mo, kasi may kasalanan din si Moses. Yun ang consequence. Yes, pinatawad sila, pero hindi sila nakapasok sa promised land.
Except Caleb and Joshua. Ngayon, ito ang stages ng children of Israel. So sila nasa Egypt, justified grace so sila nasa wilderness, and glorified grace so sila ay nakapasok sa promised land. That's it. Tapos na pala tayo. Parang may narinig ako kay Jess. Sabi ni Jess? Akala siguro magpapapa. Bakit? Nag-reklamo ka, ha? Tumukha mo. Bakit okay na? Kumpeng ka. Nakatapat ko sa aircon, ha? Alam niyo mga kapatid, maganda ba ng topic natin ngayon? Yes! Mas maganda bukas. Ay, grabe. Bukas talaga. Huwag kayong absent. Lahat ng kamag-anak niyo, pamilya niyo, papunta niyo dito bukas. Ano yung brother nito? Naku po, wala nang upuan. Ito yung character ng Diyos. Ito kasi yung pinag-usapan natin. Para magpa-take note nyo lang din. God is holy, God is just, God is gracious, God is merciful, God is loving, God is friendly. God is listening, God is long-suffering, God is protective, God is emotional, God is truth, God is jealous. Ha? God is jealous. Pero hindi katulad mo na nagmamaktol, nagselos sa iba yun. Iba ang jealous ng Diyos. Kasi siya may karapatan, ikaw wala. Sabi ng mga lalaki, tama mo naman, buti na banggit mo, brother Emma. May tinitila na akong picture eh, hindi nang kundi Google na ano yun. God is consuming fire. God is faithful. God is kind. God is providing. God is generous. And of course, God is the perfect manifestation of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat.